Paano kung ikaw ay pinatay, pero nakahanap ka pa rin ng paraan para ituro ang pumatay sa iyo mula sa kabilang buhay? Mga kaibigan, ito ang misteryosong kaso ni Teresita Basa. Isang Pilipinang nurse na pinatay sa Amerika. Ngunit ang kwento, hindi doon nagtapos. Pebrero 21, 1977, sa Chicago, si Teresita Basa, 48 anyos, respiratory therapist sa Edgewater Hospital, nakatira sa 15th floor ng isang apartment. Gabi noon, tumawag siya sa kaibigang si Ruth. Sabi niya, may bisitang darating, pero hindi niya binanggit kung sino. Makalipas ang ilang oras, may naamoy na usok mula sa kanyang unit. Pumasok ang mga bombero. Isang bangkay ang natagpuan sa ilalim ng nasusunog na kutsyon. Hubad, may kutsilyong nakabaon sa dibdib. Siya, si Teresita. Walang palatandaan na rape. Pero sa kalendaryo niya, may sulat. Get theaters tickets for AS. Sino kaya o ano ang AS? Walang nakakaalam. Lumipas sa mga buwan, walang lead, walang suspek. Ang kaso, sarado na sana hanggang sa may nangyaring nakakakilabot. Si Remy Chua, kapwa nurse ni Teresita, biglang nagtrans. Nagsalita o sabihin na lang natin, sinaniban. Sa ibang tinig, sinabi niya, "Ako si Teresita Basa. Si Alan Showery ang pumatay sa akin." Inulit pa, "Ako ang pinatay. Si Alan Showery ang may gawa." Sa harap ni Chua, si Dr. Jose. "Remy, anong sinasabi mo?" "Kinuha niya ang mga alahas ko. Ibinigay niya sa kanyang kasintahan," sabi ni Remy. Kasama ni Dr. Jose ay dalawang detective na pawisan sa nangyayari. Detective 1, "This is hard to believe, but what she's saying is true." Sinundan naman ng Detective 2 at sinabing may nakita nga sa apartment ni Alan Showery alahas na identified na kay Teresita nga. At ito ay ginamit bilang ebidensya. Sa loob ng interrogation room, andun ang suspect. "Detective, nakita namin ang mga alahas na galing kay Teresita. Sa girlfriend mo ngayon." Tumanggi ang suspect. Pawisan. Binigay ni Teresita sa akin yon," sabi niya. Pero hindi rin nagtagal. Umamin siya na pinatay niya si Teresita para magnakaw sa interrogation room. Sinabi niya pang sinunog niya ang katawan para mawala ang ebidensya. Di nagtagal, eksena sa courtroom. Pinakita at isinalaysay ng prosecutor lahat ng ebidensya at katotohanan. Pero sabi ng dumedepensa sa suspect, galing sa multo ang ebidensya. Hindi ito kapanipaniwala. Sa unang trial, deadlock. Pero sa huli, umamin si Showery na murder sa mismong courtroom, robbery at arson. Nakulong siya ng 14 na taon. Marami ang nagtanong, totoo ba ang boses na iyon na nanggaling kay Remy o katang isip niya lang at gawa-gawa? Base sa pahayag ni Remy, hindi niya daw alam kung bakit siya sinaniban. Pero hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya. Ang kaso ni Teresita Basa natapos dahil sa misteryosong tinig mula sa libingan. In short, multo. Hanggang ngayon, bahagi ito ng mga pinaka-nakakakilabot na solved crimes sa kasaysayan. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Remy, maniniwala ka ba sa boses ng multo
O iisipin mong guni-guni mo lang yon? Iwanan mo ang sagot mo sa comments. Mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakatindig, balahibo. Ito ang Dilaw na Kandila. At ako, si Cersei. Maraming salamat sa pagkikinig. Abangan ng mga susunod pang kwento.